Naupo si Marco sa upuang nasa gilid ng hallway. Bumagal ng tibok ng kanyang puso at kumunot naman ang kanyang noo. Pangalawang pagkakataon na ito na dinala niya si Alexandra sa ospital. Palagi itong nawawala ng malay at kung minsan ay dinudugo pa. Ilang minuto lang ang lumipas nang lumabas ang doktor at iba pang kasama nito. Tumayo siya kaagad at sinalubong ito. "Doc, we've already made a thorough check-up. Ligtas na mag-ina mo." Inalis ng doktor ang suot nitong mask at ngumiti. "The patient will be brought to our room. Babalikan kita mamaya. May kailangan lang kaming tingnan," saad nito. Hindi na siya nakapagsalita. Umalis ang doktor kasamang iba pa. Siya naman ay nag-ugat na sa kanyang kinatatayuan. May kung anong sumisibol sa kanyang dibdib. Bakit kaysa ma-offend na napagkamalan siyang asawa ni Alexandra, ay parang natutuwa pa siya. Inilabas sa emergency room si Alexandra at dinala sa isang private room. Sumunod siya habang tinatawagan ng kanyang secretary. "Mr. Hidalgo," bati nito. "How's the meeting? Tumuli ba si Rico?" "Yes sir, pati ang daddy niyo'y sumama sa meeting," imporma nito. Huminga siya ng malalim. Malaking oportunidad ang dala ng bagong investor pero hindi niya kayang iwanan na lang si Alexandra. "I'll send some important things that you have to bring me. Nasa ospital ako." Binaba niyang tawag saka nagtipa sa cellphone. Nilagay niyang mga kailangan ni Alexandra habang nasa ospital ito. Nang maipadala yun sa sekretaryo ay saktong pumasok ng silid ang kaninang doktor. May dala itong mga papel. "Mr. Hidalgo," bati ng doktor. "Doc," he greeted back. Matuwid siyang tumayo sa harap ng doktor at tinintay ang ibabalita nito. "Dedirektahin na kita," seryoso nitong saad. "Your wife has post-traumatic stress disorder." Nagbabato ng tingin sa hawak na papel. Isang kondisyon ng kalusugang mental na sanhi ng matinding trauma, tulad ng pisikal na pagmamaltrato o iba pang masamang karanasan. Ang mga sintomas nito ay naging paranoid, hallucination, masasamang panaginip o ang kawalan ng malay sa biglaang pag-alis sa panlalaban. Kumunot ang noon ni Marcus. Nilingon niya si Alexander at napansin na may mga pasa ito sa muka, ngunit hindi na ganong halata. Hindi niya minamaltrato to. "Doc, ano pwedeng maging lunas sa sakit ni Alexandra?" "I recommend you to consult a professional person regarding mental health. May kilala akong doktor na pwedeng tumingin." May sinulat to sa isang puting papel, ibinigay ng doktor kay Marcus. Pangalan at address ni Dr. Salazar. "And about the baby, fortunately it's healthy. Is this her first pregnancy?" Tanong ito. Tumango si Marcos kahit na hindi sigurado. "That must be it. The first trimester of the pregnant woman is the most critical part. Mas delikado kung unang beses na mabuntis. Dito madalas mangyari miscarriage kung hindi mag-iingat." "Ilang beses na bang dinugo si Mrs.?" Tanong nito. Kumunot ang noon ni Marcus. Hindi siya partikular sa bagay na yon dahil hindi niya palaging nakakasama si Alexandra. "Nakita namin silang test na nagkaroon ng bleeding noon ng pasyente. Hindi yun maganda lalo na't masela ng pagbubuntis nito," dagdag ng doktor. "Kung madalas naduduguin ng pasyente, magiging bantayan sa kalusugan nilang pareho ng baby. I suggest na hindi na muna gumawa ng mabibigat na trabaho si Mrs. Kung maaari magpahinga na muna to sa bahay at alagaan ng mabuti." Inilagay ni Marcos ang nakakuyom na kamay sa likod at marahang tumango. Masyadong mabigat ang kanyang dibdib at namumuong matinding galit doon. Ngunit hindi niya ipinakita sa doktor. "Yes, Doc," he answered. Ibinigay sa kanyang mga gamot na kailangan ni Alexandra. Tinanggap niya yun at nakita ang ilan ay para mapalakas ang kapit ng baby sa sinapupunan nito. Iwasan din na ma-stress ang pasyente. Kung maaari ilipat siya sa maaliwalas, maganda at payapang lugar. That would help her a lot to recover fast, mister. "I'll do that, Doc," tugon niya. Nagpaalam ang doktor na aalis. Muli ay naiwan sila ni Alexandra sa silid. Lumapit siya sa babae at saka huminga ng malalim. Kaya siguro hiniling ni Alexandra na ilihim ang pagbubuntis nito ay dahil may kinakaharap na malaking problemang babae. Kilala niya ito, matapang ngunit malambot ang puso. At para makita niyang marami itong pasa at napaparanoid, hindi ito nararapat kay Alexandra. Naupo siya sa tabi ng hospital bed at saka pinagmasdan ng maamo nitong mukha. Hindi niya lubos na maisip ko ng mga pinagdadaanan nito. Kung si Garrett ang nananakit kay Alexandra, marapat lang na ilayo na niya ito sa lalaking yun. Lumipas ang isang oras at narinig niyang katok sa pinto. Pumasok ang kanyang sekretaryo, dalang mga kailangan niya. Merong wipes, napkin,
prutas, damit at ilan pang kagamitan. Sinalubong niya ito saka pinalagay sa mesang mga dala. Can you schedule a check-up with an OB-GYN? Saad niya, tumangon lalaki. Yes sir, nilahad niyang reseta ng doktor. And find a pharmacy, bili mo lahat na nakasulat dyan. Sumunod agad ito sa kanya, pero nang nasa pinto ng sekretaryo, muling bumaling to sa kanya. Medyo lukot ang mukha nito pero halatang pilit na gustong maging formal. Mr. Hidalgo, tawag nito, tinignan niyang sekretaryo. Tingin ko po kung magpapaschedule kayo ng check-up sa isang OB-GYN. Malalaman yun ng mga magulang nyo. Mas mabuti sigurong isama ko na sila mamaya para makita ang no. Putol niya sa sinasabi nito. Kumunot ang kanyang noo pero natatawa sa inosenteng sekretaryo. Maging ito iniisip na siyang nakabuntis kay Alexandra. Hinilot niya ang sentido. Sumakit ang kanyang ulo, ngunit natatawa pa rin. No, he said. Wala kang sasabihin sa mga magulang ko. Make it as private as it could. Tayo lang ang makakaalam at ang doktor tungkol sa pagbubuntis ni Alexandra. Aniya. Kahit na nag-aalangan ay tumango ito. Okay sir, saka umalis ang sekretaryong nangungulumihanan. Sa pamilya ni Marcos, gusto nilang magkaroon to ng girlfriend at nang makapag-asawa na. Alam ni Mike na matutuwa ng gustong mga magulang ng kanyang boss kung malalamang nakabuntis ito. Isa pa, hindi isaalang-alang ni Marcos ng isang importanteng meeting kung hindi mahalagang buhay ng babaeng kasama nito at ng batang nasa sinapupunan nito. Kumbinsido si Mike na nabuntis nitong babaeng kasama. Ngumiti ang sekretaryo habang naglalakad sa hallway. Tuwang-tuwa siya na sa wakas ay nakahanap na rin ng katapat si Marcos. Samantalang sumasakit ang batok ni Marcos. Kakaisip niya siyang pinagkakamalang asawa at nakabuntis kay Alexandra. Tinignan niyang babae, mahimbing pa rin ang tulog nito. Lumapit siya at inayos ang takas na buhok nito. Siguro kung siyang pinakasalan ni Alexandra at siyang ama ng dinadala nito, baka mas naging madali sana. Baka mas naging madali ang buhay niya. Pinilig ni Marcos ang kanyang ulot na papikit ng mariin. Hindi niya dapat yun iniisip. Kasal si Alexandra, kasal pa ito at hindi dapat sariling pang-interes ang inuuna niya. Mark? Nang imulat niyang mga mata, nakita niyang nangihinang si Alexandra. Baka sa pagtataka sa mukha nito. Mark? Muli tawag nito sa namamaos na boses. Sinubukan niyang umiti at saka tumango. I'm here, Sandra, he whispered promisingly. Muli unti-unti namang itong pumikit. Mukhang naalimpungatan lang, ilang oras din na walang malay si Alexandra. Nang magising naman siya, ang puting kisame ng ospital ang bumatis sa kanya. Noong una, iniisip niyang nasa klinik pa rin siya ni Pablo. Kaya muli niyang ipinikit ang mga mata. Pinakiramdaman niyang sarili at hinaplos ang kanyang tiyan. Alexandra? Nang buksan niya muli ang mga mata, nag-aalalang mukha ni Marcos ang bumungad sa kanya. Tinignan niya na matagal ang lalaki. Nakalimutan na niyang kumurap. Kung hindi lang kumilos si Marcos at tinaplos ang kanyang buhok, baka naisip na niya na kathang isip lang ito. Napabangon siya sa gulat. Nilibot niyang tingin at napansing hindi siya pamilyar sa silid. Marcos? Na makitang kanyang naging reaksyon, hinawakan ng lalaki ang kanyang kamay para kalmahin siya. Hey, he said softly. Nasaan ako? Medyo kumunot ang noon ng lalaki habang tinitignan siya ng mataman. Nasa ospital ka. Hindi mo maalala? Dahan-dahan siyang umiling. Huli niyang naalala yung pagtakbo niya paalis sa klinik. Tinignan niya ng mataman ang mukha ni Marcos. Parang sa panaginip ay nakita niyang mukha nito, ngunit hindi yan malinaw. Parang naglalaho ang lalaki. You fainted in the middle of the Rojas, Alexandra. Muntik ka nang masagasaan. Bakit bigla kang tumawid? Umiling siyang muli. Hindi niya yun maalala. Parang nawala siya sa kanyang sarili. Ang tanging alam niya lang, tumakbo siya paalis, lumayo. Natakot na baka saktan din siya ni Gareth. Naginit ang sulok ng kanyang mga mata at bago niya patuluyang maalalang lahat, bumuhos ng mga luhang naroroon. Na makita ni Marcos ang pagtulo ng kanyang mga luha, huminga ito ng malalim at lumapit lalo. Hinaplos nitong kanyang buhok. Hanggang sa igiya siya pahilig sa dibdib ng lalaki. Hindi niya pinigilan si Marcos. Pakaramdam niya, kailangan niya ng masasandalan. Tuluyan siyang umiyak kay bigat ng kanyang dinadala. Pagod na pagod ng kanyang katawan kahit nakagigising niya pa lang. Shh, Sandra, everything's fine now. Nangangako nitong Saad. Gusto niyang umiling pero wala na siyang lakas para gawin iyon. Humihikbi siya sa dibdib ng lalaki habang masuwi nitong hinahaplos ang kanyang buhok. Ramdam niya pa rin ang takot sa kanyang sistema. Nanginginig ang kanyang kamay nang hawakan niyang laylayan na suot nitong polo.
Gusto mo bang magpahinga na muna o tatawagin natin ang doktor? Marahang tanong ng lalaki, lumayo siya sa lalaki. Hilom ng luhang kanyang mga mata at namumulang kanyang ilong at magkabilang pisngi. How's my baby? Ang baby ko, Marcus. The baby's safe, Sandra. Maagap na tugon ng lalaki. Pinunasan itong mga naglalandas na luha. Malalim ang emosyon sa mga mata ni Marcus. Tila hindi sanay na makita siyang umiiyak. But she felt so vulnerable. Nasanay siyang itinatagong totoo niyang nararamdaman. Nasanay siyang ayaw ng kaawa ng ibang tao. Nasanay siyang maging matapang sa harap ng ibang tao. Ngunit iba ngayon, pakaramdam niya hubot-hubad ang emosyon sa kanyang puso. I already scheduled an appointment for you, Alexandra. May nahanap na kaming OB-GYN. Nakausap ko rin ng doktor na tumingin sa'yo. Maayos ang kalagayan ng baby. Healthy ang baby. Lumamlam ang mga mata ni Marcus. But you have to take care of yourself. Nalaman ng doktor na dinudugo ka noon. That could put you and the baby at risk if it happens again. Nagbaba siya ng tingin, hinaplos ang kanyang tiyan at saglit na nakaramdam ng awa. Sa takot na baka malaman ni Garrett ang pagpapacheck up niya, hindi na siya humanap ng OB-GYN. Hindi niya man lang naisip na baka nahirapan ng kanyang anak dahil sa ginagawa niyang pagtatago. Ngunit anong magagawa niya? Ayaw ni Garrett na magkaroon ng anak, ayaw nitong magkaroon ng anak. Kung hindi kay Natalie, tinakpan niya ang kanyang muka at parang tinangay na ng hangin ang kanyang pag-asa. Hindi na niya lubos na maunawaan ang nangyayari sa kanya. Natatakot siya at wala na siyang ibang alam kung hindi ang tuluyang magtago. Ilang minuto na nakatingin lang si Marcos sa kanya. Pagkaraan ay huminga ng malalim ang lalaki. Nagangat siya ng tingin, sa kanya lang naisip na baka may trabaho ito't naistorbo niya. Malungkot siyang ngumiti. Salamat sa tulong, Mark. Palagi mo na lang akong tinutulungan. I'm sorry for troubling you. Nagsalubong ang kilay ng lalaki. Pagkaraan ay napailing ito, inayos ni Marcos ang takas na buhok sa kanyang muka, niligay yun sa likod ng kanyang tenga at tinignan siya sa mga mata. You're not a trouble to me, Alexandra. There's a sincerity in his eyes. Kahit paano, nakahinga siya ng maluwag. Mabuting tao si Marcos. Hindi ito nagdadalawang isip na tulungan siya, kahit na problema lang naman ang dala niya. Sinabi ng doktor na pwede kang ma-discharge bukas ng umaga, balita nito. Gabi na, hindi ka pa kumakain. Napatingin siya sa malayong bintana. Nakasarado na yon pero nakita niyang wala ng liwanag sa labas. Ibig sabihin, maghapon siyang natutulog? Oh gosh, kung ganun ang taga niya nagbabantay ni Marcus. Ibinaba niyang paa sa tiles at sinubukang maghanda ng pagkain para sa sarili pero pinigilan siya nito. Ako na, Alexandra. Please don't move, okay? Baka makasama sa baby. Maingat itong sabi. Kinagat niya ang ibabang labi, marahan na tumango saka bumalik sa hospital bed. Kahit na nahihiya siya sa ginagawang pagsisilbi ni Marcus, nilulok na lamang niya yon. Sa oras na maging maayos na ang lagay niya, pinapangako niyang babawi siya sa lalaki. Inayos ni Marcos ang mesang may gulong. Nilagay yun sa tabi ni Alexandra. Nilinis yun ng lalaki, gamit ang wipes bago pinatong ang medyo mainit na kanin at karneng may sabaw. Nagsimula na rin itong magbalat ng prutas at nilagay sa maliit na platito. Kumain ka na, nakangiting saad ng lalaki. Ikaw, kumain ka na ba? Tumanguto. Yes, nagpa-deliver ako ng pagkain kanina sa sekretary ko. Huwag mo akong alalahanin, maayos ako, Alexandra. Nakangiti nitong sabi, kagaya ng gusto ni Marcus, kumain na siya. Hindi siya nananghalian kanina kaya kumakalam ng kanyang sikmura. Nasa pagkain ng buo niyang atensyon na maramdaman niyang sinikop ni Marcus ang kanyang buhok at nilagyan niya ng panali. Natigilan siya. Tinignan niya ang lalaki na inosenteng inaayos ang kanyang buhok. Naginit ang kanyang pisngi, ngunit wala siyang lakas ng loob para pagbawalan ito. Marcus has been good to her. Parang hindi sapat ang pasasalamat sa mga ginawa nito sa kanya. Nang mapansin nito ang kanyang paninitig, ngumiti ang lalaki. Masyadong malapit si Marcus sa kanya na nakita nito nang maayos ang kanyang mga pasa. Who did this to you, Alexandra? Maingat ngunit malalim na tanong ni Marcus. Hindi na napigilan ng lalaki ang kanyang sarili. Hinaplos nitong parteng may malaking pasa. Napakislot si Alexandra. Sinubukan niyang iiwas ang mukha kay Marcus. Did your husband do this to you? May diin sa bawat nitong salita. Hindi na niya naibalik ang tingin kay Marcus. Nahihiya siya. Nakalimutan niyang may mga pasa pala ang kanyang mukha. You should know your worth, Sandra. No one in their right mind would hurt you like this. Sinubukan niyang ngumiti, ngunit nanginginig ang kanyang labi. Wala yan, Mark.
Tumama lang ang mukha ko sa cabinet. Pagsisinungaling niya, ngunit alam ni Marcos ang totoo. Hindi yun dahil sa aksidente. Sigurado itong may nanakit sa kanya. I hope it's not your husband, Alexandra. Malamig na saad ni Marcos. Tahimik na pinagmasdan ni Garrett ang paglagay ng benda sa ulo ni Natalie. Pinalitan na nito ang kaninang benda dahil may bahid na ng dugo. Pinapahiran ulit ng ointment ang mga sugat at pasa nito. Tahimik din ang mga nurse habang ginagawa yon, tila alam na may namumuong tensyon. Nang matapos, saka lamang lumabas ang dalawang babae. Gabi na't saka pa lamang nagising si Natalie. Kanina pa siya nagbabantay at naghihintay na magising ito. Si Pablo ay umuwi na para magpahinga, kaya hindi na nito nagamot ang sugat ni Natalie. Ang mga nurse na lamang ang gumawa. Mas pabor yon kay Natalie. Ayaw niya si Pablong tumingin sa kanya, lalo na't magaling to pagdating sa pagtingin ng mga suga at pasa. Baka mamaya ay mabuko siya ng lalaki. Ayaw niyang mangyari yon. Umayos siya ng upot hindi matingnan si Garrett. Nakatayo ito malapit sa pinto, tinitingnan siya. Hindi man lang kumilos para lapitan siya kahit na wala namang ibang tao kung hindi sila na lang dalawa. Simula kanina ay pinilit niyang sarili na magtulog-tulugan kahit pang totoo ay ramdam niyang presensya nito sa silid. Laking pasasalamat niya na hindi ito umalis sa kanyang tabi hanggang sa magising siya. Sinakto niyang gabi na at mapapansin ni Hera ang kanyang pagkawala. Narinig niya kanina na pinag-uusapan ni Christian at ni Garrett ang tungkol sa biglaang pag-alis ni Alexandra. Natutuwa siya sa ginawa nito. Dapat lang, pagkatapos na nangyari kanina, mabuti na lamang at hindi umalis si Garrett sa kanyang tabi. Si Christian ang inutusan nitong maghanap sa babae. Hanggang ngayon ay hindi pa rin bumabalik si Christian, kaya wala rin siyang balita kung nahanap na ba si Alexandra o tuluyan nang nawala. How do you feel now? Sa wakas ay nagsalita na rin ang lalaki. Naglakad ito palapit at naupo sa isang monoblock chair, hindi kalayuan sa kanya. Ibinaling niyang tingin kay Garrett at kunwari nangihina pa. I'm fine, medyo kumikirot lang ang sugat. Mamay babalik na si Pablo, titignan niya ang sugat, napalunok siya. Hindi na kailangan, Garrett, maayos na ako. Hinaplos niya ang sugat, saka nakita naman ng mga nurses, hindi ba? Magiging abala lang ako kay Pablo kung pupuntahin mo pa siya rito para tingnan ako. Natahimik ang lalaki, hindi niya mahulaan ang naramdaman nito, kaya pilit siyang ngumiti. Ikaw, hindi ka ba magpapahinga? Kanina ka pa ba? Nagbaba ng tingin si Garrett sa relong nasa kamay nito. I've already called Hera. Hinintay ko na lang na magising ka. I told her to bring your food. Saan ito na malamig na boses. Hindi siya kumain ng tanghalian sa kagustuhan na makaiwas kay Garrett. What happened this morning? Did Alexandra really hit you? Nagangat ito ng tingin sa kanya. His eyes were cold. Wala man ng kahinahunan sa mga mata nito, kaya hindi niya alam kung paano yung sasagutin. Kinagat niyang ibabang labi at nagbaba ng tingin. Mabilis na nag-init ang sulok ng kanyang mga mata at tumulong mga luhang naroon. Mabuti na lamang at matinding kaba ang kanyang nararamdaman, kaya madali lang ang umiyak. I don't know why she has to do this, Garrett. Iyak niya. Nagkasalubong kami kanina sa hallway. Galit na galit siya sa akin. Ayaw niyang bumisita ako. Sinabi ko sa kanya nag-aalala lang naman ako kaya ako pumunta pero bigla niya akong hinatak sa sulok at pinagsasampal. Humikbi siya. I was so scared of her, Garrett. Nagmakaawa ko wag na niya akong saktan pero ayaw niyang tumigil. Hinila niyang buhok at tinulak ako kaya tumamang ulo ko sa pader. Dahilan para dumugo. Alam ni Garrett na hindi siya maaring masugatan dahil ayon sa doktor, naging mahina ng kanyang cell sa pagduplicate. Hindi mabilis maghilom ang kanyang sugat at mabilis din itong dumugo, lalo pat galing pa lang siya sa isang major na operasyon. Banta sa kanyang buhay kahit ang maliit na sugat lang. Something happened last night with Alexandra. I'm afraid she acted impulsively. Paliwanag ni Garrett. Parang nalamig ang kanyang mga kamay. Bakit parang pinagtatanggol ni Garrett si Alexandra? Hindi ba dapat itong magalit sa ginawa sa kanya ng babae? Mas lalo pang sumikip ang kanyang dibdib nang hindi man lang tumayo si Garrett at lumapit para aluin siya. Pinunasan niya ang kanyang pisngi at nagangat ng tingin. Saktong bumukas ang pinto ng ward at pumasok si Hera. Natalie! Dali-dali itong lumapit sa kanya at nang makitang nakabenda niyang ulo, namutla ang babae. Ano nangyari sa'yo? Sa tanong pa lang ni Hera, muli umiyak na naman siya. Gusto niyang makita ni Garrett na hindi niya matanggap ang ginawa sa kanya ni Alexandra. Mabilis na lumapit si Hera at niyakap siya. Kanina pa kita tinatawagan pero hindi makontak ang number mo. Kung hindi pa tumawag si Garrett sa akin baka hindi ko na nalamang nandito ka.
Mas sumigpit ang kanyang yakap kay Hera, naghahanap ng kakampi. Kanina pa sa labas ng ward si Hera kaya narinig niya huling usapan ng dalawa. Kung sino man ang gumawa nito sa'yo, kailangan magbayad. Bumaling si Hera kay Gareth at matapang na sinabi. Gareth, alam mo walang ibang kasama si Natalie nang bumalik siya. Her parents are still in Canada. Hindi nila gugustuhin na malaman na ganitong nangyayari kay Natalie sa Pilipinas. You have to do something. Nasaktan at nagkaganito na si Natalie, wala pa ba kayong gagawin? Mas matanda si Hera kaysa kay Natalie kaya kailangan niya mag-isip na mas naayon sa sitwasyon. Alam niyang maprinsipyo si Gareth kaya sa paraang ito alam niyang pagbibigyan siyang makuhang hustisya para kay Natalie. Then what should I do? Nasulyapan ni Natalie ang reaksyon ni Gareth. Malamig ang mga mata nito at gumagalaw ang panga. Hindi niya matukoy kung nagagalit ba ito dahil sa sinabi ni Hera o nagagalit dahil kay Alexandra. I hope it's the latter. Hera, tama na. Pigil niya sa babae. Gusto niya pa rin ipakita kay Gareth na mabait siyang tao. Kahit nang totoo ay gigil na gigil siya kay Alexandra. Gusto niyang siya mismong sumampal at manambunot sa babaeng yon pero hindi niya gustong ipakita ang totoong nararamdaman kay Gareth. Marahan siyang umiling. Forget it, Hera. It's just a little misunderstanding. An apology would be enough for me. Sa mababang boses ay sinabi niya. Ano? Eksaheradang saad ni Hera. Yun lang? Look at yourself, Natalie. Ang dami mong pasa at sugat. Yun lang ang hihilingin mo? Just an apology? That's unfair. Marina umiling si Hera. Alam mong mahinang katawan mo at hindi ka dapat nasusugatan. Dahil alam mong... Huminga ng malalim si Hera. Alam mo may sakit ka. Humarap muli si Hera kay Gareth. Determinado siyang kumbinsihin ito na gumawa ng paraan para hindi maging kawawa si Natalie sa huli. Gareth, I do respect you a lot and for me, I couldn't just stand here and do nothing. Tinuring akong pamilya ng mga magulang ni Natalie at para sa akin, kapatid na rin ang turing ko kay Natalie kaya mahirap sa akin na makita siyang ganito. We couldn't just accept a simple apology, Gareth said coldly. What do you mean?